mga binangga kong katauhan sa North Cotabato. Samtang kita libo-libo nagtigom karong gabiuna o gihuyok-huyok sa mabugnaw hangin. Dunay usa ka tawo nga nak-inusara sa usa ka bugnaw nga kwarto, 1,000 ka kilometro gikan sa Pilipinas. Ang iyang pangalan Rodrigo Roa Duterte. Nagaingon sila nga si Rodrigo Roa Duterte kuno adunay nahimong sala sa katawhan sa Pilipinas. If that is true, wala man tayo mahimo diha. Digong is not a perfect person. Nobody is perfect. He was not a perfect president, but there was only one thing perfect about him: his love for the Filipino people. Ingon nila, gidakop si Digong kay dunay sala sa katawan. But I will tell you the true story. Istoryahan tamo sa tinuod nga istorya nga nung gidakop si Digong o gilabay dito sa The Hague, Netherlands. Let me start with the story of the Unity Team. 2022, nidagan si Bongbong Marcos, partner niya, si Sara Duterte. And they campaigned on the platform of uniting the country under a unity ticket. Apan wala pa mag-init ang ilang lubot sa ilang pwesto, doon na usa ka tao na nagsugod maniubra para siguruhon nga siya ang sunod nga maging leader sa atong nasod. This man is no other than Speaker Martin Romualdez. Nagsugod sila sa gitawag nga People's Initiative. Nagpapirma sila, hatag kwartang pirma, because they wanted to amend the Philippine Constitution. Balhinon ang presidential form of government ngadto sa parliamentary purpose. Magpabilin nga presidente si Bongbong Marcos, mahimong prime minister si Martin Romualdez. Apan wala kadto magmalampuson. Busa ang gihimo nila, nagmugna sila og mga programa nga kuno para sa mga pobre. Ayuda, AX, MAX, Tupad, AKAP. Ang ilang intensyon kuno tabangan ang mga pobre. Isa kina kadakong bakak. Because as you all know it, ginapili lang ang hatagan sa ayuda. Kung dili ka supporter, Snowpeak ang imong pangalan. What is the purpose of the ayuda program? To influence the local voters so that this coming election 2025, ang ilang mga lokal na kandidato mudaog para sa 2028, preparado sila sa pagdaga ni Martin Romualdez bilang presidente sa Pilipinas. This is the real story. Digong is just a victim. Gihimo lamang siyang biktima ni ining dakong plano nila na magpabilin sa pwesto. But we will not be fooled. God will make a way.